Yung malita ko, iba nga yung kumuha doon sa kumbiyor. Babala sa lahat ng mga pasahero na lalapag sa NAIA Airport, maging alerto, bilisan ang kilos. Kung may mga bagahe kayo, dumiretso ka agad kayo sa conveyor sa loob ng NAIA Airport kung ayaw nyong mawala ng bagahe. Isa na namang kababayan natin ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Muntik na kasing makuha ang kanyang bagahe ng dalawang babae. Ibinahagi niya ito sa publiko upang magbigay babala sa lahat ng pasahero na lalapag sa NAIA Airport para makapag-ingat ang lahat. Ayon kasi dito sa isang post ng ating kabayan, muntik na umanong makuha ang kanyang bagahe, buti na lang daw at andoon na siya sa conveyor bago pa lumabas ang mga maleta. Dahil kung nahuli umano siya lumabas sa eroplano, baka mag-aantay na lang umano siya sa wala. Salaysay kasi nito, habang nakatayo daw siya sa gilid ng conveyor, may katabi umano siyang dalawang babae na nag-uusap. Rinig na rinig daw niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Sinabi daw ng isang babae sa kasamahan nito na ayan na ang bagahe mo. Sagot naman daw ng isa pang babae na baka madali tayo dyan. Nakita umano ni kabayan na akma na umanong kunin ang kanyang bagahe ng isang babae. Kaya't nilapitan na daw niya ang kanyang bagahe at kinuha daw niya ito kaagad. Matapos umano niyang makuha ang kanyang maleta, dumaan daw siya sa gilid ng dalawang babae at nagtungo daw siya sa di kalayuan sa conveyor. At pinagmamasdan daw niya ang dalawang babae kung pareho ba sa kanyang maleta ang maleta nila. Kasi mahirap naman daw magbintang. Pero nang kunin daw ng dalawang babae ang kanilang maleta, ay kulay itim at maliit at nakabalot pa umano ng plastik. Napakalayo daw ng kulay sa kanyang bagahe na kulay pink. Kaya maging alerto po kayo mga kababayan dahil ayon dito sa ating kababayan, ang mga magnanakaw ay walang pinipiling lugar. Gaya naman itong isa pa nating kababayan OFW na galing Kuwait na wala ng bagahe sa NAIA Airport. Dinampot umano ng ibang pasahero. Salaysay daw ng airline staff, nagkamali daw sa pagdampot ang nakakuha ng bagahe ni kabayan dahil may naiwan pa daw na isang bagahe na gusto umano ipabitbit dito sa ating kabayan ng airline staff ng Gulf Air. Pero itong si kabayan ay hindi pumayag sapagkat ayon sa kanya, hindi umano niya alam kung ano ang laman ng bagahe. Saad pa sa post ni kabayan na kailang beses na daw siyang pabalik-balik ng Manila para mag-follow up sa opisina ng NAIA Airport. Mag-isang taon na umano ay wala pa ring balita kung saan na ang kanyang maleta. Kaya di niya alam kung nagkamali nga ba talaga sa pagdampot o sinadyang kinuha ang kanyang maleta. Sapagkat ayon sa kanya, may pangalan umano ang kanyang maleta at pwede siya mahanap sa Facebook kung gusto talaga. Pero wala, nakabalik na lang umano siya sa abroad, hindi man lang naibalik ang kanyang maleta. Yung malita ko, iba nga yung kumuha doon sa kumbiyor, yung sa ano ba, sa claiming area, paggaling mo sa immigration. Nauna pa siguro yun mag-claim kisa sa akin. Doon siguro yun siya sa may bungad talaga. Kasi yung malita niya na malaki, yung naiwan doon, napapansin ko na yun. Siyempre, pabalik-balik, nakatuon din yung mata mo sa kakahanap ng malita mo hanggang sa ako na lang talaga yung naiwan. Tinanong ko yung taga-airlines kung meron pa bang ibang malita doon sa loob. Sabi, wala na, yun na lang. Bakit ma'am? Sabi ko, malita ko, wala. Yung bagahe na napunta sa akin, hindi ko siya ginalaw, hindi ko rin dinala. Ang sabi ng taga-airlines, kung dalhin ko daw yun, kung bitbitin ko yun, balilabas na ang airlines, passenger to passenger na lang. Sabi ko, hindi ko yan dadalhin kasi wala akong alam kung ano yung nasa loob niyan. Yung bagahe na napunta sa akin, hindi ko siya ginalaw, hindi ko rin dinala. Ang sabi ng taga-airlines, kung dalhin ko daw yun, kung bitbitin ko yun, balilabas na ang airlines, passenger to passenger na lang. Sabi ko, hindi ko yan dadalhin kasi wala akong alam kung ano yung nasa loob niyan. Maya, kung binuksan ko yan, tapos sa kontak yung may-ari, tapos sasabihin niya na binuksan mo na yung bag ko, hindi ko na ibibigay yung bag mo. So, lugi ako kasi yung mga gamit ko doon, mga hindi pa talaga yun nagagamit na as in, gamit na gamit. Nagamit, kung yung mga nagamit ko na isang bisis lang yung mag-di-off na ko ba, mag-di-off lang ko, yung pilara ka oras masukbot, ingana, radli siya kaayo uran, na adito po yung mga sabon. Wala man ko na malit og mga pasalubong kay over baggage na gid ko. Naidadali dito sa kaling akong kauban, iyang kupol. Duha to kaparisan no. Duha ka buok kaparisan. Nagpaabot baya ko jud sa iyaha dito. Ako kay basig mobalik ra ang tag-iya kay syempre iya go to gamit labi na kog mga mahalon tong naa sa sulod. Balikon man gyud niya. Bisag kita di ba? Bahala na nang atong ubang lakaw diha ang atong gamit. Balikon man gyud dato kay laliman kagikan pakas iban nasod niya. Dili mo i-claim imong gamit. Ako manggaling nga nagpaabot ko ito, ako'y kaon lipong na kayo. 9 hours ang biyahe, unya, okay tarong tulog. Kapoy na kayong liog sa eroplano, galing kudra.
Magdastas business class kay pwede ta mo tihaya. Nya, pag abot nimo sa airport, gatunganga ka dito kay isa na lamang kan malita na bilin, unya ako na lang isa sa kadaghan pa pasahero pila ka nang sulod sa eroplano, unya ikaw na lang yun dito na bilin. Hindi nagreklamo ko, nagkuan. Hindi mo ko mahilo na nangutan ako sa mga security. Kung pwede ba ko magpa-check sa CCTV, magpa-review. Di man ka basta-basta diha makuanan, kinahanglan nimo mag-request. So dito ko sa sa police station, sa mga police officer ba na may diha sa sulod kuan nila office. So dili po sila moingon nga, ma'am, dili mi basta-basta makapakita sa imo unless kung approvean ka sa taga surveillance ang imong request. So kay na-approvean man ay imong pangutana dito nga gusto man mo makita sa ang kuan sa CCTV. Kung gusto na ko ma-identify kung kinsay nagkuha sa ako ang malita, kay kados anak ko siya i-claim. Kung siya mismo wala siya kusa magbalik. Kay gikan alas 11, so alas 2 na baya. So kung ikaw to nakabitbit gyud nga pagbaba nimo sa panang trolley, makapansin man gyud ka nga murag lahi man ni mubo man ning akong nabitbit. Habog baya tong iyahaon niya. Ang sa tunga ni payat kay tila man, so grabe na pagkarap niya. Ang ako akay kuan man plastic hantod nga sige migtan-aw dito sa screen, bawal man dito mag picture, bawal mag video na ay screen projector dito gidako gyud kay para maklaro na ay kanang sa PC. Wala mi makita na ay nakita dito, wala na puy cover, wala na siya wrap, pero pala siya hikot nga green. Kaso wala pa man nakapasa ang employer niya og iyang ID. Naglibog mi kung kinsa si Kader, kinsa puding lalaki nga motubag idig tawagan ang number. Arabic man. Iya dito employer ang katong sigtubag unya ang number na gibutang dito sa iyang i-travel number sa iyang amo. Oo. Duha man to ka number, isa kay error man ambot kang kinsa pud basta iyong taga sa airlines kay Kader kuno to. Nya pagka mga alas 9, alas 8 pasado, yung balik ko ng tong officer na pagkaon sa dito ma'am, kay mangaon pa day sila. Pagbalik na ako kay mangaon pa man, so mangaon pa man sila murag lain pud sige tag pandisturbo unya busy pud na pinag-abot nga eroplano, busy pud ang taga surveillance dito nga mag-checking pud sa mga arrival. Nya dili lang pud kung ako'y nawad-an na apoy dito na wad-an og bag, pero na-claim ra niya na bagtan ra kay nakita man sa CCTV. Ang gatong ako malita kay namang guy ka side view ang malita na gatagilid, jud nimo ma-identify kung imuha. Inirepost ito ni Kabayan bilang isa rin siya sa biktima na nawala ng maleta sa NAIA at ang pinaasang 21 days ay umabot na lang umano ng 1 taon. Nakabalik na lang umano siya sa abroad ay hindi pa rin niya nahagilap ang kanyang maleta. Kaya maging babala po sa atin lahat itong mga nangyayari sa ating mga kababayan para di po tayo mabiktima ng mga taong hindi lumalaban ng patas sapagkat wala pong nag-check ng mga totoong may-ari ng bagahe sa paglabas ng mga pasahero sa airport. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.